Ang sarap! Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. At sa likod po ng camera ay si Daddy D. Ayan! For today's video po ay gagawa tayo ng isang masarap na putahe na gawa sa tadan! Sa tokwa. O, tokwa sisig or tofu sisig. O, diba? Para sa mga ibang nagsisisig dyan, o basta ito ay version natin ng tofu sisig. Okay. Ang una natin gagawin po ay hiwa-hiwain muna itong ating tofu. Medyo firm. Talaga naghanap po ako ng firm na tofu kasi yung mga nabibili sa supermarket, hindi po yun firm. O nasa ilalim kasi tayo ng puno. Kaya medyo kulimlim ang ating ambience na medyo may init-init. Kaya tayo ay pawis na pawis. Ay, ilagay muna natin dito syempre ang ating mga mahihiwa. I-cubes lang natin ang ating tofu. Ayan. O, pwede na siguro to or hatiin pa natin sa gitna para medyo maliliit. Ayan. Kasi medyo makapal ang ating tofu or tokwa. Ayan. Kaya marami po akong tokwa talaga ngayon kasi nga inisip kong mag-protein diet muna. Kaso nga lang, talagang hindi kinakaya ng walang kanin. Hanggang sa mga unang araw lang. Tapos, balik na naman tayo sa rice. Ayan. Okay na po yung mga ganyang size. Okay, piprito po natin ito. Pero syempre marami tayong tahol ng aso dahil marami po tayong aso sa paligid. Ang secret daw po ng malutong na tofu ay lagyan po natin ng cornstarch. O, ilagyan natin ng cornstarch. I-toss natin siya sa cornstarch. Kalug-kalugin. Ilagay na po natin lahat para makalug-kalug natin siya sa cornstarch. Maikot-ikot para mas malutong. Hiwa-hiwalayin natin. Ayan. Parang kulang pa yung cornstarch ko okay na to. Wala pa kasi yung iba sa ilalim ang cornstarch eh. Halugin natin para sure tayo na merong cornstarch po lahat. Diba? Ay, malaki to. Yan. Wow, may pagano pa tayo. Chef yan? Chef yarn? Okay, o diba? Lalagyan na po natin. Then magpainit tayo ng ating apoy. Buti po at hindi masyadong mahangin ngayon. Kaya magandang magluto dito sa labas. Ayan, magprito po tayo ng ating mantika. Ay, maglagay. Magprito ng mantika. Tamihan natin para medyo deep fry. Pero mga 2 salang siguro to. Yan, hintayin po natin kumulo ang mantika natin para talagang lutong-lutong ang ating tokwa. Ayan, kumukulo na po ang ating mantika. Ilagay na po natin ang ating mga tofu. Ayan, i-double fry po natin ito para mas crunchy. Kailangan 2 salang lang ito. Ayan, okay na ito.
Yan, tayo po natin mag golden brown. Sarap. Nag-try po kasi ako ng isa. Yung okay na yung mantika. Yan, okay na po yung ating first batch. Malutong na pero i-double fry pa naman natin yan mamaya. Bago natin timplahan, i-double fry pa natin para mas crunchy ang ating tofu sisig. Yan, lagyan na po natin yung isa pa. Last batch. Kasya naman na to. Yung mga nalalaglag nga lang pong mga bulaklak kasi kung makikita nyo po, napakadami na naman bulaklak ng aming suha. Nawa naman ay makapagbunga sila ng maayos ngayon. Nung nakaraan, marami rin pong bunga, maraming bulaklak. Kasi hindi po nabuo. May bunga pang malaki. May bunga pa nga ngayon eh. Ayan, bubuyog talaga. O, napaka-useful talaga ng bubuyog, no? Yung bubuyog talaga ang nagkakalat ng lahi ng mga... Ayan, o, nasa bulaklak na naman. Ang dalang ko makakita ng ganyang klaseng bubuyog. Hindi ako. Sobrang dalang ko na makakita ng ganyan. Sa mga flowers lang natin, no? Dalawa sila kamo. Ha? Dalawa sila. Yan, basa-basa nagpapakita eh. Dalawa sila oh. Hanggat walang mga bulaklak sa paligid, wala yan. Tatlo, ito pa isa oh. Kaya nga pala, kasi nga sobrang daming bulaklak eh, oh. Madami na naman po tayong bulaklak ng suha. Ito, tambak na naman dito. May bunga pa nga rito oh. Oo nga, kaya lang nalalaglag na nga yung iba. Tikman nga natin kung okay ang ating ano. Sobrang init. Napaka-crunchy. Tamang-tama lang po yung pagkaluto. I-double fry pa natin mamaya. Habang nagpiprito po tayo, ay gayatin na po natin ang ating mga ingredients. Siyempre, para naman meron na tayong naka-ready. Pag naluto na, ito po ay mga hugas na. Hiwain po muna natin ang red bell pepper. Yes po, lalagyan po natin ng red bell pepper na napaka-cute. Alam niyo po ba na ito lang ang available na red bell pepper ngayon dito sa amin? Parang strawberry. Ang lalaki. Hindi ko po alam kung anong rason bakit ganyan siya kaliliit ang mga available ngayon. Pero dito naman po sa amin, pag mga ganyan, kung ano lang po yung delivery, wala po tayong choice. Iwain lang po natin ng maliliit para hindi masyadong kapang-kapa. Ilagay sa ating lalagyan. Cute, oh. Diba? Marami rin siyang buto. Sunod po natin ang ating siling green. Si Tatang po ay hindi po pwede talaga na to. Actually, hindi naman po talaga kumakain si Tatang ng tokwa. Kaya okay lang na ang hanga namin. Medyo hindi yung kanyang sikmura sa tokwa. Pag kulang ang anghang mamaya, lalagyan pa namin ng isa pa. Wow, kulang pa talaga. Tapos maglagay din tayo ng siling pula. Mga 3 piraso lang siguro. Pero kung gusto nyo mas maanghang, pwede pong mas damihan. Syempre pa. Kanya-kanyang ano po yan ang anghang. Yan, ang ating sibuyas. O, tingnan natin ang ating tokwa. Baka ano na, brown na badad. Yung sibuyas po natin ay nakalagay po kasi ito sa ref. Kaya palagay ko ay hindi na ako luluha. Ilagay ko to sa ref ng magdamag. Para iwas daw luha. Kung gagamit ka ng sibuyas kinabukasan, ilagay mo na daw sa ref.
ng gabi. Kasi gagamitin mo naman kinabukasan eh. Tingnan natin kung hindi ako iiyak dito. Kasi para ano daw, walang masyadong katas ng vapor. True ba yan? Ah, true nga ah. Hindi ako masyadong umiiyak ah. Hindi ako naluluha oh. Kasi pag ganyan, luha na talaga yan eh. Agad-agad yan eh. O diba? Totoo. Totoo siya. Yun daw ang secret. Pero matagal ko na rin namang alam yun. Kaya lang hindi ko ginagawa. Kasi nga baka makalimutan kong naglagay ako ng sibuyas. Mabilis naman siya mabulok kapag nilalagay sa ref. Hindi kasi dapat nababasa yan. Hindi ma-moist. O yan. Okay. Tingnan muna natin ang ating tokwa. Okay na to. Patayin muna natin. Hanguin na muna natin. Tapos mamaya bago natin itos, ibalik natin sa ating mantika ng sabay-sabay. Para mas lalong crunchy. Yan. Talagang crunchy talaga siya oh. Alright. Hiwain lang muna natin. I-rest lang muna natin daw ng mga 5 minutes. According to mga tips ng mga chef. I-rest muna natin yung ating prito ng mga 5 minutes bago natin ibalik sa kumukulong mantika nang mabilis lang. Yun daw yung secret kapag kapag gusto magpalutong. Gusto kong gawin sana yung sa lumpia no? Yung ganun, para yung bagong luto rin siya kapag kapag kinakain namin. Kasi usually yung lumpia talaga, yun yung laging makunat. Okay, konti lang ang bawang natin. Kasi konti lang naman ang ating kailangan. Dito tayo magpit-pit. Sa mas matigas na parte. Yan. Yan ang hindi mauubos dito, yung tahol ng aso. Ayan, pinakulo po ulit natin ng mantika, tapos ibalik natin tong ating tofu. Ibalik lang natin ng ilang minutes para mas lalong lumutong. Ikalawang prito. Yan. Yan daw yung secret para mga sa malulutong na mga lutuin. Ibabalik daw natin. Kahit daw sa mga fried chicken, maganda daw yung ganon. Tingnan natin ayun, naglalaglagan yung mga mga flowers natin. Galing dito. Ay, nalaglag nga dito Yun dumikit sa Edible naman yan. Suha naman yan, baka lang umasim. Wow. Ninalaglag. Edible naman yan. Oh, ayun. Naglalaglagan po kasi kitang-kita ko yung sumabaglag Ayan, laksan natin ng konti yung apoy para mas mabilis. Mga 2 minutes lang. Ayan, okay na po ito. Pagkatapos ng 2 minutes, mga 2 to 3 minutes. Ayan. O, bakit nandyan ka? Hindi rin po masyadong sumisip-sip ng mantika kapag ganitong may cornstarch. Kasama, masot sa tong bubuyog na to Yung bubuyog, kawawa naman. Hindi yan. Ayan, gawin na po natin ang ating
dressing, of course. Meron na tayong dressing dito. Lagyan po natin ng ating mayonnaise. Tansyahin natin nakakasya sa ating tokwa. Kasya kaya? Yan. Ganyan karami. Tapos lagyan po natin ng oyster sauce. Lagyan natin. Okay na yan. 2 kutsarang oyster sauce. Lagyan po natin ng paminta. Dito na rin natin lagyan. Tapos po ng asin. Huwag naman po nating pakaalatan dahil masarap naman po ang ating tokwa. Huwag nating masyadong alatan. Okay. Pag po kulang pa ay dagdagan natin na lang. Mag-mix na lang tayo ng bago. Yan. And syempre pa, ilagay na natin ang ating tokwa. And paikutin ng paikutin hanggang sa lahat ay malagyan ng ating dressing. Ating sisig dressing. Lagay na po natin, isama na po natin ang ating sibuyas, lahat na po. Ang ating sili, bawang at ang ating bell pepper. Alright. Tingnan natin. Wow, kabango. Ruy. Ay! Yan. Siyempre pa, mayroon tayong taste test. Taste test talaga. Yan. Yari tayo sa anghang na to. Pero yun naman ang masarap. Tingnan natin. Ang sarap. Maanghang. Pero sobrang crunchy. Masarap to lalo kung mainit. Ang sarap. Ayan. Ayusin ko lang po at i-plating natin. Wow, may pa-plating tayo. Sarap. Okay, ilagay na po natin sa ating pinggan. Ilagay po natin sa ating plato. Para syempre, meron tayong magandang pa-plating, no? Hindi pa ganyan pa talaga tayo. Syempre. Maganda po ito kung sa sizzling plate. Para hindi po nawawala yung ating crunchiness. At saka yung ano niya po, iba yung dating pag mainit ang ating mga sisig style na pagkain. Do hindi naman yan ang authentic na ano talaga ng sisig, mga variations na po ito. Kanya-kanya tayong variations, of course. Iba-ibang version. Pagkakaiba-iba na. Wow! Aruy! Kasarap. Sila Dada lagi nagluluto na to eh. Yan. Yan, lagyan po natin ng meron tayo ditong ping 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 ping. May onion leeks tayo. Or pwede ring spring onion. Magkaiba po yan. Ito kasi medyo malalaki to. Ang spring onion maliliit. Ito po malaki to. Yan.
onion leeks. Tapos siyempre, lagyan natin ng kalamansi sa harapan at sili. Wow, may pasili. Ayan. Tingnan ang ating kalamansi. Dapat ba dyan? Dito dapat pala. Magkaibang sulok. Ayan. Nilipat pa. Alatang hindi sanay mag-plating. Ang ating chef. Oh, yan. Ganyan yan. Oh, ganyan. Yan. Oh! Tingnan nyo naman. Napakaganda. Oh, diba? Oh. Ayan. Babakbakan po namin to. Siguro ito na yung pang-lunch din namin ni Daddy D and Otep. At syempre, si Tatang maraming fish dyan na pwede namin iluto. Oh. Hindi po kasi pwede, manghang po talaga. Manghang siya. Ayan, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Abang-abang lang po tayo ng mga ganitong klaseng mga luto, mga simple lang pero talagang pwede po nating iluto rin. Maghahanap pa po ako ng ibang mga recipe na pwede po nating gayahin, of course, at tingnan kung talagang ganun nga kasarap ang lasa. And eto, isang recipe na the best po talaga sa atin. Mabilis lang po ito, though talagang parang akala nyo lang matagal tingnan, pero talagang ang bilis niya lang gawin. Mabilis lang po ito. Ayan, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. God bless po and mag-ingat po tayong lahat. Especially po yung mga nasa Mindanao. God bless po.